I-appoint si Boying Remulla bilang ombudsman, pigilan si Sara Duterte para kumandidato bilang presidente. Many are already perceiving that this is already Plan D of this administration. Almost all of their steps against the opposition led by Sara Duterte has already failed. At ngayon, pati yung impeachment pumalpak na. Plan D would be this one. At this can also be Plan E, exit plan. Just in case something happens in 2028 or prior to 2028, may mangyari sa Pangulo at iba ang umupo na presidente, they have a safeguard in place to protect yung interest ng mga mag-aabuso sa panahon ng administrasyon na ito. Alam nyo naman, dito sa Pilipinas, ang uso lagi, basta nagpalit ng administrasyon, takot-takot na kasuhan ang ating pinag-uusapan laban doon sa previous na nakaupo na administrasyon. And this may be a good exit plan to protect themselves kung sila ay maraming mga potential na abuses. At kung ikaw ay kontrolado mo, yung nasa ombudsman, kayo lang naman ang authorized na magsampa ng kaso sa mga government officials or mga either sitting or previous government officials who committed crimes at the time na sila ay nakaupo. Sa dami ng kontrobersiya na ito sa flood control at inaasahan natin na sana nga maraming makakasuhan with Boying Remulla at the helm of the ombudsman, ay meron nga kaya. Ang pagdududa ba ng mga tao na ito sa katapatan ni Remulla sa demokrasya at sa ating legal system ay merong basihan? Well, tingnan po natin ang performance niya as DOJ Secretary. Bukod po sa pagpapakulong kay Kibuloy, pagpapadala kay Rodrigo Duterte sa Hague, at itong ilang mga kaso na naisampan nila kay Alice Goo tungkol sa kanyang POGO operations, there appears to be no major accomplishment ang DOJ. Wala pa nga silang naipakulong na kahit na sinong mga major na mga politiko na involved sa mga katiwalian except yung mga nakakalaban nila. And it appears na parang mas madalas pa that the DOJ is being perceived as used for political purposes and as part of the propaganda. Natatandaan nyo yung mga missing sabungeros? Bago pumutok yung issue laban kay Lisa Marcos na muli tungkol doon sa paglalabas ng coroner's report ng United States ukol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, biglang pumutok ang balita na iimbestigahan yung tungkol sa mga missing sabungero. Nung medyo bumaba na ang interes ng tao doon sa issue kay Paulo Tantoco, yung mga missing sabungeros, missing pa rin hanggang ngayon. There appears to be no end in sight yet tungkol dito sa kaso na to. Until siguro meron na namang isang mainit na kontrobersiya, bila na naman susulpot yan. At yan ang problema sa perception ng tao ukol dito kay Boying Remulla, he being a politician, and then bigla na lang sila ay papasok dito sa ombudsman. Ang kanyang katapatan sa katarungan, sa hustisya, is now suspect. Sa ating namang sistemang hudikatura, again, because the ombudsman is part of the judicial system, dahil sila magpo-prosecute ng mga kaso, the judicial system operates under extreme standards of trust and confidence by the people. Kasi ito ang huling sandalan ng mga tao na naghahanap ng katarungan sa lipunan. Kung ang ating judicial system is strictly suspect dahil pati ang ating prosecution o prosecutorial arm ng ating gobyerno pagdating sa government officials is compromised, mawawalan ng tiwala ang mga tao na magreklamo at mag-prosecute pa ng mga kaso kasi alam naman nila wala namang mangyayari tungkol dito. But the greatest effect of this perception ng mga tao tungkol sa issue ng partiality at seriousness ng gobyerno to pursue corruption and to punish the corrupt officials ay ang epekto nito sa ating ekonomiya. Bakit ko po sinabi ito? Well, no less than the US State Department has declared ang concern nila dito sa Pilipinas na ang korupsyon ang number one issue kung bakit ang mga foreign investors ay hindi pumupunta dito sa atin.
bumabagsak po ang ating foreign investment dito sa Pilipinas because they have no confidence in our legal system. Masyadong mahirap mag-invest sa Pilipinas, mataas masyado ang level ng korupsyon, mataas ang kuryente, ang tubig, all utilities. Masyado tayong mahirap pagdating sa bureaucratic red tape. And there are a lot of things na nagiging dahilan kung bakit ayaw nila na pumunta dito sa atin para mag-invest. And in the annual investment climate statement, sinabi po nila doon, in the Transparency International Corruption Perception Index, ang Pilipinas ay ranked 114th out of 180 countries na pinaka-corrupt sa buong mundo. Number one being the highest, being the most efficient. Tayo po, we are in the bottom half of that perception, of the corruption index perception. We are ranked 114th sa pagdating sa level of corruption. In the World Economic Forum, again, they also cited corruption as the number one problem. The US State Department even ranked yung Bureau of Customs as the most corrupt agency. Ngayon siguro, na-overtake na ito ng Kongreso. But all of these things factored in, ang perception kung ang ating uupo na ombudsman ay isang politiko at kaalyado ng mga previous ng mga politiko at previous administration, lalong bababa ang confidence, ang kumpiyansa ng mga foreign investors na magdala ng pera sa atin. At ang epekto nito, ang ating ekonomiya ang magsasuffer. And this is looking bad for the Philippines. And it appears that our government is not interested at all about the consequences and effect ng kanilang mga ginagawa sa ating bansa, sa ating ekonomiya. Ang mga tao ang nagsasuffer tungkol dito. So in my view, I don't think there is anything positive that we will get out of a ombudsman being led by Boying Remulla, who is a politician. Pero wala na po tayong magagawa dito kung yan ang gagawin ng Pangulo. This is all political. At tayo, magagawa lang natin, tayo ay magbantay, tayo ay magmasid, tayo ay mag-engage at mag-participate. Pero sa ating pag-participate, tayo po ay laging mag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.